Tapos dito din binubuksan yung ilaw. So karamihan ha, ito naka-zero siya din, di ba? So patay ang ilaw. Pag ginanon mo yan, tuinis mo, park light, yung maliit pa lang na ilaw. Park light, plate number light, yan yung mga bukas pa lang. Tapos sa kasunod niyan din ay yung headlight. Yan. Tapos itong Toyota, ang high beam nito din papunta doon, itutulak mo papuntang dashboard. Yan. High beam yan. Pag nakita mo yung color blue na yon, naka-high beam ka. So si high beam, ginagamit lang natin yan kapag ikaw ay dumadaan sa isang kalsada na madilim at walang kasalubong. Pero kapag kahit madilim at may kasalubong ka, huwag mo siyang gagamitin kasi nakaka-distract yan doon sa kasalubong mo, no? Okay, so maraming hindi nakakaintindi minsan, kasalubong mo na mataas ang ilaw, pinitikan mo ng ilaw, pinasing light mo, tapos ayaw pa rin magbaba. So, ang turo ko sa ganyan as a defensive driver, huwag kang tititig sa ilaw ng kasalubong mo. Doon ka tumingin sa gilid ng kalsada para hindi ka ma-overshoot, no? Okay, so eto, so patayin natin, no? Ganyan lang din rin ang pagpatay niyan. Yan. Tapos may sinasabi dito din yung sinasabi natin na passing light. Ito yung flick, no? Flick na isa, flick na marami, no? It's either na magbigay ka or hindi, no? So dito naman, itong kabilang lever naman na ito din, sa wiper naman to. So itong ating sasakyan na gagamitin ay ang wiper niya din ay 2 speed lang siya. Hindi siya katulad ng ibang kotse na pagka winiper mo or pag nilagyan mo ng tubig, nagwa-wiper na siya. Ito hindi. So ito iiwasan mo dito din, halimbawa, syempre si wiper, di ba, gagamitin, kadalasang ginagamit niyan sa ulan. Yan. Ngayon, mayroon ng mga pagkakataon kahit hindi umuulan, gagamitin mo yan sa ganitong pagkakataon. Halimbawa, gusto mong linisin yung salamin, magabok, lagyan mo siya ng tubig, ha, wag mo siyang iwa-wiper na walang tubig. So ganito naman ang paglalagay ng tubig nito, i-pull mo lang pataas yan. So kita mo hindi siya nagwa-wiper, no? So kailangan mo pa siyang ibaba, para mag-wiper. Yan. Yung iba kasi, pag nilagyan mo na ng tubig, automatic nagwa-wiper siya, nag-i-interval wiper siya, no? Yan. Ito, kailangan mo siyang manual kasi to. Yan. Dire-diretso naman siya, wala siyang interval. Tapos, 2 speed lang, yan yung sa ulan, ito naman yung sobrang lakas ng ulan. Yan. Okay, so pwede mo rin naman siyang ganito. Yan. Para may interval lang yan, ganyan. Basta tandaan mo lang dyan, huwag kang magwa-wiper na hindi mo nilalagyan ng tubig, ano? So ito naman, itong part na to din, part na to, busina naman yan. Yan. So ang paggamit kay busina, nasa tama din. Hindi yung busina ka lang busina, no? Tinuturo ko nga sa mga estudyante ko kapag nagbabarangay road ako, ano ba, may naglalakad na tao, hanggat maaari, pakiramdaman mo na lang, huwag mo na lang businahan. Kasi nga, pag binusinahan mo, minsan kasi sasabihin siya, layo-layo pala, busina na. Mga ganon. Pero wala ka naman ibang purpose, kundi i-warning sila. Yan. Tapos dito naman din, sa mga window, ito sa'yo, tulak lang pababa. Tapos pag isasara mo, angat lang pataas. No? Tapos ito naman dyan sa pasahero mo. Ito naman sa likod. Yan. Tapos ito naman yung door lock. So ito naman iba-iba din, no? Mayroon dito lang, no? Mayroon naman dito lang, no? Yan. Tapos ito din, ang purpose dito din, alam mo, may kasama kang bata. Para hindi nila likutin or hindi nila ilabas ang kamay nila, isara mo to. Hindi nila mabubuksan yan. Yan. Tapos mayroon para yung isa doon, yung child lock sa likod na pinto, no? Ituturo ko yan sa inyo sa parking lesson natin, ha? Okay, yan. Kaya minsan baka magtaka ka na
naglilinis ka ng kotse tapos binubuksan mo yung bintana doon, hindi mo siya mabuksan, baka nakasara talaga. Yan. Okay. Tapos ito naman, itong kotse na to din ay manual nga. Sabi ko manual na manual. Wala siyang adjuster ng side mirror. Auto adjuster. Opo. So pag i-adjust mo siya din, kamay gagamitin mo. Yan, ang pag-adjust naman ng side mirror, kailangan kita mo lang yung dalawang handle. So ito, nilagyan namin to, no, tinatawag namin anti-blind spot side mirror. Yan, makikita mo yung gulong at simento. Opo. So ang purpose kasi niyan, kapag ikaw ay umaatras tapos may gutter sa gilid mo or may kanal, hindi mo na kailangan iyuko pa yung malaking salamin. Nakikita mo na siya dun sa maliit. Yan ang malaking bagay dyan. Ano? Anti-blind spot side mirror ang tawag dyan. Kailangan ang isang driver, bago mag-move, kailangan na-adjust mo na ang mga side mirror mo, pati itong rear mirror mo. So ito namang rear mirror, maraming purpose din ito. Ginagamit ito, halimbawa ikaw ay maglilipat ng linya. Halimbawa ikaw ay maglilipat ng linya, tingin mo na sa rear mirror and then bigay ng signal, tingin doon sa side mirror kung saan ka lilipat. And then syempre sasamahan mo lagi ng shoulder check, yon, yung mga ganon. Ito lang tatandaan mo dito din sa mga ganito kapag nagda-drive ka. Kapag hindi na nakikita or alam mong hindi nakikita ng mga salamin mo, lagi kang gagamit ng shoulder check, yung lumilingon ka. No? Yan yung para safe talaga. Okay?